Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga pag-usapan po natin na malupit itong nangyayari. Nako, mantakin mo 1 bilyon para kay Marcos, para sa kalayaan ni Alice Guo. Nako, hindi po ako nagsabi niyan ha. Ito, papanoorin natin at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit natangkang mag-alok ng 1 bilyon. 1 billion ha. Sa kalayaan ni Mayor Guo. Eto, panoorin natin ha. Nasa news po yan. Hindi po tayo nag-iimbento. Nasa news po yan. No? O, panoorin natin. O, ito. O, pasok. O. Tinangkaw manong lumapit ni Alice Guo sa unang pamilya o first family, lalo na kay Pangulong Marcos Jr. Naku, sa first family daw, mantakin mo. Ibig sabihin, hindi lang kay Pangulong Marcos. Pero ito daw ay tangkang pag-alok ng 1 bilyon doon sa first family. Panoorin natin ba? Tuloy natin. Kaugnay po ito sa mga kinakaharap niyang anomalya o kontrobersya. Ayon kay dating Senador Panfilo Lacson, isa sa kaibigan niyang Filipino-Chinese trader. Eto, kay Panfilo Lacson pala. Kay Ping Lacson po lumapit. Alam naman po natin si Ping Lacson. Siya po yung dating nagsasabing there are sleeper cells o may mga natutulog na mga espiya mula sa China na nandito sa Pilipinas. Alam naman po natin kung sino si Ping Lacson. Dati po siyang PNP chief at marami po siyang alam pagdating sa intelligence. Kaya meron daw isang Chinese friend siya na nagsabi nito. Ito ha, panoorin natin ha. Tingnan natin. Ang inalok ni Alice Guo ng 1 bilyong piso para ilakad siya sa pamilya Marcos. Ayun na. Pera nun laking pera talaga. Grabe. Grabe yung dumadagdag pa si Kuya. Hindi. Totoo nga naman. 1 bilyon. Sa tingin nyo, nagsisinungaling ito si Ping Lacson? Ano ba ang ebidensya niya? Eto, pasok. At sa harap nito, nanawagan naman si dating Senador Lacson sa gobyerno na mas laliman pa ang gagawing investigasyon laban kay Guo na itinuturing niyang espiya dahil sa mga koneksyon umano nito. Espiya daw. Alam mo, nung una, medyo hindi natin nakikita pa yung ganyan. Pero yun nung habang tumatagal-tagal, mukha atang totoo. Mukha, hindi ako sure Pero sabi na nga po ni Ping Lacson, medyo may possibility na talagang espiya ito. Sabi dito sa balita na ito na si Mayor Guo. Dahil mantakin mo lahat ng mga laki sa farm, kung saan-saan. Tapos mantakin mo BIP. Ngayon ito. BIP ng gobyerno ni Marcos ito ngayon. Sino? Abalos. Si Marbil. Grabe mga selfie-selfiehan nila dyan. Ito yung mga matataas. At the same time, pinag-aagawan siya ngayon. Kung kanino ba siyang custody. Sa Senate, sa Immigration, nagsalita na rin si Boying Rimulya. O sa kapulisan o sa korte, di ba? Alam mo, yan ang usapan ngayon, kung bakit pinag-aagawan mo siya. Pinag-aagawan ba siya para sa reward? Naku, hindi natin alam. Hindi, kasi kung ikaw ay, bakit ka naman pag-aagawan? Abala pa yan sa departamento mo. Di ba? Bakit pa ninyo pag-aagaw-agawan yan? May benepisyo. Hindi natin alam kung benepisyo na yun ay monetary o yung benepisyo na yun ay benepisyong maka-epal sa social media, maka-epal sa taong bayan. Pero definitely there is a benefit why si Alice Guo ay pinag-aagawan sa iba't ibang departamento ng ating bayan. Mula sa immigration, nagsalita kahapon yung immigration, gusto nila sa kanila daw dapat. Kasi hindi daw available sa kanila, tsaka sila daw ang talagang may kaso dyan. Yung korte naman, may kaso rin dyan. Hindi rin na available. Alam ko, hindi, available pala yung isa. Pero ang sinasabi, parang ayaw mag-bail dahil pag nag-bail siya, mapupunta siya sa Senate. So, yung Senate naman, si Ontiveros, gustong-gusto din. Piyestang-piyesta rin to si Ontiveros. Gustong-gusto niya rin na makuha itong si Mayor Guo. Hindi natin alam kung ano ba ang benepisyo nito. Ipatutubos kaya ito? Hindi. Isipin niya, is there a possibility? Ito, question lang. Is there a possibility na kung ito ay talagang Chinese spy, yan na sinasabi ni Lacson ngayon, tutubusin siya ng China
Kasi kung siya ay spy ng China, ikaw bilang Chinese government, ayaw mo na mabuking itong si Mayor Guo. Gagawin mo ang lahat ng bagay para makuha mo yung bata mo, di ba? Bata niya yan eh. Kung yung totoo yung sinasabi ni Lacson, bata ng China ito si Mayor Guo. So, ibig sabihin, gagawin ng lahat ng kakayanan ng China para makuha itong si Mayor, di ba? So, ano ibig sabihin nun? Maaaring may kapalit na pera, di natin alam. May kapalit na pabor, di natin sure yan kung ano mangyayaring pabor dyan. O baka naman may kapalit na mas matinding, alam mo na, benepisyo tulad ng libreng island. Alam mo naman, itong China, kinuha na lahat ng island. Hindi natin alam, di ba? O baka naman talagang may matinding benepisyo lang pag public opinion. Kasi alam naman natin, ang tindi ng batikos ngayon dito kay Mayor Guo. So, nag-aagawan sila ng publicity, di ba? Nag-aagawan sila ng kung sino ba ang matikas. Kaya nga mantakin mo, ha? Yung ito lang naramdaman ko kasi kahapon, nagsalita si Boying. Na sinasabi niya dapat sa custody nila. Feeling ko lang naman ito, na-bypass siya doon sa hinuli si Mayor Guo sa ibang bansa. Bakit kanyo? Operation yun ng NBI. NBI under DOJ. Operation yun ng immigration under DOJ also. Tapos ang pumapel doon si Abalos at si Marbil. Nawala naman silang papel. Di ba? Kasi bakit? May tao naman ang immigration. May authority ng immigration eh. Pwede silang di ba? Sila nga dapat eh. Bakit si Abalos at saka si pumapel? Kita nyo ngayon. Tapos grabe yung Ito huwag tayong lokohin ni Abalos. Napakarami naman yung kaibigang mayaman. Mantakin mo. Kesyo daw nagpahiram yung kaibigan niya ng eroplano para lang sunduin si Mayor Guo. First time bang ginawa ni Abalos to? Hindi. Ginawa niya rin ito kay Pastor Kibuloy. May kaibigan na naman siya. Ang dami niyang kaibigan na. Grabe. May kaibigan na naman siya na nagbigay ng reward na 10 million na para lang mahuli si Pastor Kibuloy na ngayon pinag-aagawan ngayon kung sinong kakukuha ng reward money na yun. So ibig sabihin, ang dami niyang kaibigan na mayayaman talaga. Abalos sana ula. Hindi totoo, ang dami niyang kaibigan mayayaman na tila interesado sa politika sa Pilipinas. Di ba? Mantakin mo yun, If there is one conclusion na we can conclude on this, habang lahat pinag-iimbestigahan pa, isang bagay lang, sobrang VIP ni Mayor Guo. Ibig sabihin, meron talaga itong matinding karampatang biyaya, ika nga. Biyaya kung nasayo si Mayor Guo, di ba? Yun ang dito tuloy natin. Ang live report ni Mean Corvera. Mean. Alex, nung panahong nagigipit na daw si Alice Go ay tinangka nitong humingi ng tulong sa pamamagitan ng kanyang kaibigan para mailapit siya sa Malacanang. Yan ay para hindi siya madiin sa mga kasong kinakaharap kaugnayan ng operasyon o illegal na operasyon ng mga pogo sa Banban sa Tarlac at sa Porac, Pampanga. Ibinunyag ni dating Senador Ping Lacson na tinangka ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Go na lumapit sa First Family. Ayon kay Lacson, isa sa kaibigan niyang Filipino-Chinese trader ang nilapitan ni Go at nakiusap na ilakad siya sa First Family kabilang na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang common friend anyang nilapitan ni Go at nakiusap sa kanyang kaibigan trader noong panahong naiipit na siya at nagtatago na. Nag-alok anyang dating alkalde ng 1 bilyong piso kapalit ng tulong para makalapit siya sa pamilya Marcos. Eto magandang i-emphasize natin ito kasi alam nyo, kung 1 bilyon yung assuming it is true, kasi si Lacson na nagsabi nito, alam naman natin si Lacson, maraming connection yan. Assuming this is true, at 1 bilyon yung tipong ibibigay daw kay Marcos,
kung para sa kanyang mga kaso at makalaya at paboran sa kanyang kaso, magkano kaya ang kanyang handang ibigay sa ibang mga opisyales na kinasuhan siya para sa kanyang kalayaan? Hindi, sabihin na natin, baka sabihin nyo naman, siguro naman mas mababa sa presidente, 1 bilyon. O sabihin na natin, 500 million. Kasi 1 bilyon kay presidente. O 500 million. Alam mo, kaya ka nang ipanalo niya bilang senador. Gago! Sa isang 500 million. Yeah? Ibig sabihin, bawat kaso kaya. Sa Senado kaya, tanongin natin, magkano kaya ang alok para siya ay... Kasi alam mo, ganito yan eh. Style yan eh. Style yan ng mga politiko. Tulad ng isa sa mga nangyari sa akin, di ba? Gigipitin ka ng todo-todo. Kasi gigipitin ka. Palalabasing masama kang tao, gigipitin ka. Tapos, gusto mo, tigil na natin tong gipitan na to. Ito ang kondisyon. Di ba? Ang tawag dyan, ginagawa yan sa ng mga vlogger na tanso. Yung attack, collect, di ba? Defend and collect. Yung ACDC na tinatawag. So, una muna, dudumihan ka muna ng todo. Pag dumi sa'yo ng todo, tsaka sa'yo sasabi, lalapit sa'yo, gusto mo, itigil na namin to. Gusto mo? Kaya-kaya yan. Gusto mo, pasundo pa kita ng private na plane, ha? Hindi, gusto mo, madali lang. Kaya-kaya ito. Amin ng gobyerno ngayon eh. Ito lang amount. Hindi ko sinasabing ginawa yun eh. Pero, posible ba? Kasi kung dito, sinasabi ni Lacson, 1 bilyon. 1 billion. Matik yun. 1 billion. Utusan mo lang yung mga tauhan mo. Ito, dito, tigil ka. Dito, tigil ka. Tigil ka. May kasunduan na kami. May kasunduan na. Titigil na ng China ang pagkuha ng mga island. Hindi ganun yung kasunduan. Di ba? Ano kaya? Diplomatic. Hindi kasi pwedeng sabihin ng presidente yun eh. Meron ng diplomatic na kasunduan within China and Alice Guo, ang Pilipinas. Kami lang nakakaintindi nito. Yung pala, kasunduan yun. Kung totoo yung sinasabi ni Lacson na ganun, ang tanong, magkano kaya ang inalok ni Mayor Guo doon sa mga nanggigipit sa kanyang departamento? Tanong lang natin. Kasi, hindi imposible. Di ba? Kung dito, sinasabi ni Lacson na merong 1 bilyon, magkano kaya yung para sa PNP, DILG, immigration, at saka sa Senado? Magkano kaya? Kung may hula kayo, pwede nyo i-comment dyan sa baba. Basta akong sigurado ko, 500 million ang kailangang budget pag tumakbong senador. Di ba? Magkano kaya? Kasi alam mo, baka sabihin naman ng iba, masyado naman madumi ang pag-iisip mo. Hindi. Ginagawa talaga yan. Ito, hindi naman sinasabing idadrop yung case agad-agad eh. Una-una, tatanggalin mo na yan sa public eye. Diba? Kasi ngayon, mainit yung mga media dyan eh. Di natin alam, baka yung media umi-ACDC din. Gusto mong itigil? Madali lang yan. Pwede, possible din yun. Alam naman natin na mga media ngayon, bayaran eh. So yan ang unang gagawin. Patatahimikin yung media. Pagkatapos patahimikin yung media, i-railroad na yung kaso, pahihinain. Tapos tuloy pa rin yung kaso. Pahihinain lang para yung court i-dismiss yung case. Ang dami ng ganyan na-dismiss yung case.
Una, pinatahimik lang, tapos eventually na-dismiss yung case. Siyempre, kung yung mag-uusig sa'yo, sasabihin, wag mo masyadong, anuhin mo, pabayaan mo, gawin mo mali-mali yung evidence. Siyempre, yung korte, no choice. Diba? The court will dismiss it dahil mahina yung kaso. Pwede kayang gawin yan? Naku, posible yung lahat ng mga bagay ngayon. Lalo na sa gobernong to. Lahat posible. Tuloy natin ha. Ang tanong kasi dito, meron bang ebidensya si Lacson? Baka naman gusto lang niyang umepal. Hindi kasi, isipin natin ang lahat ng anggulo. Diba? Lawakan natin ang isip natin. Hindi kaya ginagamit lang ni Lacson ito para makatakbo siyang senador? Alam naman natin, it's a celebrity case, ika nga eh. So, pwede kaya na ginagamit niya lang ito para siya naman na makakuha ng publicity? Di ba? Hindi rin natin sure. Kaya tingnan natin, may ebidensya ba si Ping Lacson? Pasok. Nung una, hindi anya siya naniniwala, pero naglabas ito ng ebidensya. Sabi ng senador, hindi daw naniniwala si Lacson noong una, pero naglabas daw ng ebidensya yung kaibigan niya. So, ibig sabihin, may hawak na ebidensya si Lacson na totoong nag-alok ng 1 bilyon. Walang sinabi dyan si Lacson na tinanggihan ba? Ano ba? Tingnan natin. Baka mamaya bandang dulo sabihin Tingnan natin, ha? Ito rin ang pinagbatayan niya sa panawagan sa gobyerno na liliman pa ang investigasyon laban kay Guo na tinuturing niyang sinanay na foreign spy dahil sa mga koneksyon nito. Talaga palang totoo yung mga nasa Netflix, yung mga spy magaganda, no? Di ba? Kasi para makadeceive. Hindi natin alam, ha? Hindi ako mahilig sa ganyang klaseng beauty. Pero, kita mo naman. Hindi kasi, alam mo, meron talaga minsan, sa video, sa picture, sa TV, hindi ganun kagandahan. Pero pag sa personal, sobrang ganda. May mga ganun O meron naman minsan, sa photo, sa video, maganda. Pagdating sa reality, yari na, nasablay na. May mga ganun, di ba? Merong pambihirang buhay, pambihirang itsura yan, puro filter, di ba? Pero dito, definitely, walang filter. So, may itsura na sa TV pa lang, kita mo naman mukha niya, no? Diba? Maamo. Naakit nga yung iba dyan, nagpa-selfie pa, di ba? Mga animal, di ba? Talagang, Alice Guo, ikaw pala si Alice. Mga ganyan. Ikaw pala si Alice. Sinundo ka pa namin ng private plane, ha? Ako po si Alice. Ako po ay Galaking Farm. Malay mo, hindi. Iba yung karisma nito ni Alice, Talagang yung official natin. Selfie tayo. Pag ganun, niyayari. Ibig sabihin, mukha lang naman. Mukhang may katotohanan ang binibitawan ni Lacson na ito spy. Kasi isa sa mga karakter ng spy yan, it should be deceiving. Kaya nga spy, hindi mukhang spy. Kasi alam mo yun, alam naman makukuha sila ng itsurang parang makikipagpatayan. You understand what I mean, di ba? Ang spy, kaya nga spy yan, ibig sabihin kayang magtago ng identity. Kayang magtago ng kanyang true color. Hindi ko sinasabing si Mayor Guo, totoo yun, pero yun yung bintang o yun yung sinasabi ni Lacson. So, what I'm saying is, mukhang posible it's because of the appearance of Mayor Guo. Yung kanyang charisma, mukhang malakas talaga. Dahil kahit nga yung official natin, talagang love na love siya. Diba? May talagang heart na heart siya talaga. Sa mga testimonials din ng mga constituents niya, maganda yung kanyang pamamalakad sa Bamban. They really like her. Yes. Kino-compare nga doon sa mga dating naging alkalde doon. Ibang-iba yung palakad niya. Kasi nga, lahat ng yung nasa municipal coffers, pumupunta sa dapat puntahan sa mga needs at saka sa interest ng kanyang mga kababayan. Quote-unquote kababayan. So,
Kung gano'n ang kanyang palaka, ang district representative, naging congresswoman, at kung siya talagang spy, hindi ko naman pinipilit na paniwalaan yung aking opinion na pwede siya maging spy. Napakadelikado kasi pagka may Congress, may access ka na sa mga highly classified information, mga documents. Ang 1 bilyong piso anya hindi para sa kanyang pagtakas kundi plantahin ang kanyang gusot at posibleng kaso sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sa PAOK TF. Tama nga naman, presidential yun. Grabe, no? 1 bilyon. Para daw doon sa PAOK TF. Nako. Ang lupit, ha? Kaya pala tutok na tutok si PAOK TF. Diyan, eh. Grabe, ha? Grabe. Naku. Ayoko. Iba naiisip ko. Kasi baka mamaya tumanggi yung Hindi natin alam. Sabi siguro. 1 bilyon lang. Isang gabi din. Ay, joke lang. Walang ganun. Gago! Hindi ko alam, ha, pero ano kaya ang katotohanan dito? Di ba? Talay. Pero hindi na ipinarating ng Filipino-Chinese trader ang mensahe. Yun. Sabi ni Lacson sa intelligence Hindi naman daw pinarating. Ikaw talaga, Ikaw talaga dumi ng isip mo, ha? Gago! Ano kasi pinanonood nyo, eh. Ha? Kasi huwag kayo masyado nanonood ng mga hab dyan. Community, isama siguro sa kanilang essential elements at laliman pa ang kanilang ginagawang background check. Dahil nandun kayo, mataas na yung security clearance mo. So delikado yun. Kung nag-work na sa foreign government, medyo hindi sa national security natin kung gano'n na mangyayari. At hindi lang yun, baka mamaya dumating panahon, ito, para out na ito, pero hypothetically, in the realm of possibilities, dahil nagawa niya yung mas mahirap gawin, na mameki ng dokumento para mahalal bilang punong bayan, baka dumating araw, ma-appoint pa siyang, halimbawa, maging senador pa, tapos ma-appoint ngayon na Defense Secretary o National Security, patay na tayo. Nako. Naniniwala naman si Lacson na kung gagamitin ang mga bagong batas ng Anti-Money Laundering Council, maaring makonvict si Go at mga kasabwat nito ng hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Na-expose yung vulnerability, yung weakness ng ating system, hindi lamang yung sa banking system, hindi lamang doon, kundi yung sa PSA, yung DMA, di ba? Filipino citizen. Marami nakakakuha ng mga passport ng mga Chinese, Filipino passport. Correct. So expose talaga yung weakness ng ating sistema rito. So dapat maging aral na ito sa ating mga institutions na dapat lalong para patibayin nila yung mga security measures. Kasi pinaikutan na lang tayo ng lalo yung mga galing sa China na gusto magnegosyo rito. Ibinunag naman ni Senador Jingo Estrada na isang Chinese national na boss ng mga Pogo ang tumulong kay Go at mga kapatid para makalabas ng bansa. Kasalukuyan na nasa Taiwan ang naturang dayuhan na may hawak na 5 iba't ibang uri ng pasaporte. Ito rin ang business partner ni Alice Go batay sa mga dokumento na nakuha ng PAOK sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Nang tanungin ko ang Chinese national na si Wang Ziyang ang tinutukoy ni Estrada, sabi ng senador, malamang. Pero bahala na raw ang chairman ng komite na nag-iimbestiga kung isa sa publiko ang pangalan ng dayuhan. If you remember, ang sabi ni Alice Go, yun daw nag-facilitate nung kanyang pagtakas, sinabihan daw niya ng hindi magandang salita. So I asked her, kung sinabihan mo siya ng hindi magandang salita, bakit siya nagpatakas sa'yo? Ba't siya nagpahiram ng yate sa'yo? So ang aking conclusion doon, malamang siguro, kaya siguro itinakas si Alice Go papunta sa ibang bansa, baka ikanta niya ito nag-facilitate ng kanyang pagtakas. Alam mo, ito ang daming lumalabas ngayon sa TikTok na dinadawit si Bongo. Kasi nga, medyo katunog pangalan, Chinese na, sandali lang wag masyado madumi isip ninyo. Ang linaw na nga na sinabi ng mga senador, yung sinulat na pangalan ay Chinese.
Hindi Filipino-Chinese. At saka si Senator Bongo, apelido lang niya yung Go, pero sa totoo lang laking talagang Pilipinas ho yan. Ayan na naman kayo eh. Ayan na naman yung lumalabas ninyo na pagiging marumi isip nyo sa mga Chinese. Hindi naman lahat ng mga Chinese masama. Ang dami-dami nating Phil Chinese na maayos, mga negosyante, maayos. Hindi porket may isang gago ibig sabihin na kagad lahat ng Phil Chinese masama na. Kasi isipin nyo, payag ba kayo? Porket kunwari, halimbawa, doon sa Japan, di ba, may nahuling mamamatay tao na isang Pinay. Ibig bang sabihin nun, lahat ng Pinay mamamatay tao? Di ba nagagalit tayo pag nadadamay tayo? Kunwari, sa katarantaduhan ng ilang OFW, hindi naman lahat, di ba? Ibig bang sabihin, lahat ng OFW masama na ugali? I mean, ilan lang yun, di ba? Meron at meron sa bawat may palpak. Pero hindi ibig sabihin, the entire sect na yun, o sabihin yung entire OFW, lahat na yung masama. Ito kasi pinalalabas ng iba, porket ganyan si Guo, tsaka yung kapatid niya, dinadamay na, siguro tinulungan to ni Senator Go. Mga gunggong kayo eh. Una-una, kahit nga si Senator Go, tsaka si Senator Bato, dinidiin ito si Guo eh. Sinasabi, ilabas mo na kasi kung sino yung talagang tunay mong connection dito. No, yun na sinabi ni Bongo at saka ni Bato eh. Ilabas mo na. Kasi nadadama yung mga iba eh. Ang nangyayari, ginagamit sa politika ng mga hindot. Ay, sorry naman. Ginagamit sa politika ng mga animal, ng mga senador, tapos i-connect kay Bongo, i-connect sa Duterte para hindi ma-re-elect si Bongo. Diba? Ganun eh. Ganun ang kasamaan at kaugalian ng ilang mga gago dyan sa lipunan natin. Talaga nga naman, pati ito ginagamit sa politika. Ang dami tuloy lumalabas sa TikTok ngayon na si Bongo daw yun. Tumulong sa kanya. Sira ba mga ulo nyo? Gigisain ba ni Bongo yan kung hindi, siya ang, sabihin mo na, sinong connection mo? Siyempre kung siya yun. Kayo po. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, pag nagganon yun, piyesta yung mga, katandaan ninyo, wala sa posisyon ngayon ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte na demand, 'di ba? Ibig sabihin, paano halimbawa sinabi niya, ikaw yun eh. Poprotektahan siya ng gobyerno to para idiin palalo si Bongo at si Duterte. Yun ngang wala silang kinalaman dun sa Quadcom committee dun sa Kamara, pinipilit si Bongo eh. At saka ito si Duterte. How much more kaya ito kung sakasakaling nagsalita ito? Yan ngayon ang laman ng mga TikTok, kaya yung mga naglalagay sa TikTok, halatang halata eh. Halata natin yan. Sino na naman ba may pakulo niyan? Si Tamba na naman ba yan? Ito si Tamba talaga, napakagago rin. Gago! Hindi, yan naman talagang gustong sumira sa mga Duterte, yung mga vlogger niya eh. Tuloy. Alex, hinihimok ni Senator Ping Lacson at ang iba pang mga mambabatas ang mga otoridad na tignan ang lahat ng mga Chinese nationals na nandito sa Pilipinas. Yan ay baka daw napasok na rin tayo ng iba pang katulad ni Alice Go, lalo't lumilitaw sa mga investigasyon na aabot sa mahigit 1,000 ang mga Chinese nationals na nakakuha ng mga pasaporte at iba pang identification na lehitimo dito sa Pilipinas. Yan dapat ang imbestigahan dyan. Bakit nakakuha ng birth certificate? Kailan panahon yung birth certificate nakuha? Bakit nakakuha ng passport? Tapos dapat tingnan din dyan. Bakit ang requirement napakadali para kumandidato? Diba? I mean, ang dali ngayon eh. Para ikaw ay kumandidato, simpleng citizen, pwede ka ng kumandidato. Diba? Paano mo papatunayan yun? Through birth certificate. Alam naman natin. Ang dami pa rin dyan. Gawa dito sa Facebook nga eh. Sa Lazada nga, makikita ninyo eh. So, madaling dayain ang identity. Tama, mali. Pero ito ang sinasabi ko nga sa inyo mga kababayan eh. Ang daming dapat silipin sa gobyerno na palpak. Alam natin yan, palpak from every department in the government. And yet,
ang sinisilip natin dito kay Mayor Guo ay yung koneksyon niya sa politika at ididiin natin ng mga Duterte. Yun ang isang malaking katarantaduhan na ginagawa ng ilan nating, lalong-lalo na ho itong mga si Ontiveros. Diba? Talagang gusto niya eh. Diba? Noong una pa lang sinabi niya na eh, hinahanapan natin ng koneksyon ito sa mga Duterte. So, ibig sabihin, hindi ka nagtatanong. Pag ikaw nagtatanong dyan, naghahanap ka lang ng kukonek mo kay Duterte. Kukonek mo sa bata niya. Sila Bongo, sila Bato. You're not really seeking for the truth. You are para kang naghahanap ng maikukunik, di ba? Naku. Mahirap maging jowa ito si Ontiveros. Buti na lang, medyo may edad ka na. Hindi, totoo naman. Mahirap maging jowa ito. Isipin mo, kahit wala kang kasalanan, ihahanapan at hahanapan ka ng kasalanan. May mga jowa kayong ganyan. Yung hindi mo naman kasalanan, pero talagang ipipilit pa rin na may kasalanan ka. Diba? Lagi na lang ikaw ang may kasalanan. Pagka umuwi kang walang sahod, mababa sahod mo, kasalanan mo. Pag nag-overtime ka naman, kasalanan mo pa rin. Sasabihin sa'yo, nang bababae ka. Pag hindi ka na pumasok at tumambay ka sa bahay para, sige na, dito na lang ako, bantay mo ko. Sasabihin naman sa'yo, inutil ka. Wala kang kwentang asawa. Lahat talaga eh. Walang, yung hirap na magkaroon ng ganyan jowa. Yung katulad ni Ontiveros. Kasi naka-fix na sa utak ni Ontiveros na kasalanan ito ng mga Duterte. Kailangan natin idiin ang mga Duterte. Kaya nagkakasundo sila ng gobyerno ngayon eh. Diba? Alam naman natin eh, yan ang gustong mangyari. Lalo na ng leadership ng Kamara. Lalo na yung dalawang ungas na yun. Diba? Yun ang gusto nilang idiin eh, mga Duterte. Para nga naman, sa pagdating ng eleksyon, dahil hindi sila manalo sa tamang paraan, sa demokrasyang paraan, gagawin nilang lahat para maka-score. Diba? So sisiraan nila lahat ng mga Duterte. Ang mga peking dokumento. Alex. Okay, mayan batid natin na hindi matatawaran itong credentials ni Senador Lacson at siya'y dati ring PNP chief. Handa ba niyang dalhin sa Senado o ibigay sa Senado itong sinasabi niyang informant niya para naman magbigay linaw pa, para maungkat pa kung ano itong kanyang mga binabanggit? Tama. Alam mo, ang gandang punto na yun. Alam mo kung bakit? Kasi check din natin. Check din natin si Lacson. Baka naman gusto lang niya makisawsaw. Kasi, I'm not against Lacson, okay? I'm not against or for Lacson. The point here, dapat tayo maging maingat. Kasi, kung tayo magiging critical thinker, ang tahimik ni Lacson dati. Mula nung natalo siya. Diba? Pero ngayon, malapit na eleksyon, nag-iingay na naman siya. Ano kaya ang gusto niya? Kunin siya ng administrasyon para sa slate nila? Maging independent, kaya mas maingay, mas maganda? Kasi kung hindi rin naman niya ilalabas yung witness, it's easy to accuse, to invent accusation. Di ba? If there is no evidence, it's easy. May nagsabi sa akin, may puting ahas ako. Ang daling magsalita ng ganun eh. Kung hindi mo kayang ilabas at ipakita yung, kasi sinasabi niya meron daw siyang informant na ganito, di ba? Bakit hindi niya ilabas? Yun ang tanong natin yan. Tama yung tanong tuloy natin. Alex, kung papayag yung mga senador, pero ang sinasabi niya kanina, yung paglilinaw natin, yung Filipino-Chinese trader na kaibigan niya ang kinausap at meron pang isang kaibigan na Chinese national din o Filipino-Chinese na nilapitan. Yun daw yung nasa tinatawag na inner circle at nakakapasok o nakakausap mismo ang unang pamilya. Naku. Kaya doon siya humihingi ng tulong. Sa mga... May inner circle pala ang pamilya. Nako, yung mga... Sa bagay, di ba? May picture ngang nilabas si Topacio. Etong picture na ito, kasama, di umano ha, according to that picture na nilabas ni Topacio, ay yung pinaka-leader ng Pogo.
at hindi isang picture. Talaga magkakabarkada sila. Yung picture, hindi yung picture na. Kasi may mga picture na nagpa-picture lang. Pwede naman ganun eh. Kahit kaaway mo, pwede ka magpa-picture sa kanya, di ba? Pwedeng ganun. Kasi yung mga lumalabas na dating mga picture, di ba? Dinadawit si Pangulong Duterte na mga picture. Yun halatang nagpa-picture lang. Pero kasi yung picture na pinakita ni Atty. Topacio, hindi lang yung nagpa-selfie. Yung picture niya, talagang halatang barkada moments. Eto kaya yung inner circle na sinasabi ni Lacson? Nako. At bakit? Bakit kilala si Guo? Isipin niyo mabuti to. Bakit kilala si Guo? Tapos kilala yung first family. Anong involvement nitong tao na to? Kaya ako, I doubt kung ilalabas ni Lacson yung tao na yan. I doubt. Pero kung para talaga sa bayan at katotohanan, dapat pilitin ni Lacson yung kaibigan niya na magsalita. Di ba? Hindi yung puro kwento lang. Pero yung impormasyon na yan ay ipapaubayan niya sa mga senador kung gagamitin sa mga susunod na investigasyon. Yan ang tanong dyan. Isa pa yan. Kung talagang interesado ang mga senador na malaman ang katotohanan, abay dapat imbitahan nyo si Lacson. Imbitahan nyo si Lacson, sa tingin ko naman papayag yun eh. As a resource person, imbitahan ninyo yung mga sinasabi ni Lacson, di ba? Kung if you are really for the truth. Di ba? Kasi kay Ontiveros to eh. Ontiveros, if you are really for the truth, tawagin mo si Lacson. Ipatawag mo si Lacson. Ipatawag mo yung nagbigay ng impormasyon na yun. O hindi mo kaya si Lacson. O baka naman, you're not really for the truth. Baka naman you're for Duterte lang. May misyon ka lang na siraan ng mga Duterte. Which is really obvious right now. Na ganun ang motibo mo, Ontiveros. Diba? Yan, sa tingin ko nangyayari. Malaking katarantaduhan talaga eh. Pero as we speak, Mean, wala pang reaksyon mula sa komite ni Senadora Ontiveros at maging sa ilang mga senador dyan. Tingnan mo. Wala pa. Ito? Wala pa, Alex. Pero ang susunod na pagdinig tungkol kay Alice Go ay itinakda na sa Martes. Tingnan mo. Sa Martes daw itutuloy. Pwede mo naman ipatawag ang aga-aga pa ngayon. Patawag mo si Lacson, patawag mo yung bakit hanggang ngayon wala pa? Ontiveros, yung sarsuela mong hearing, obvious na obvious ka. Diba? Hindi natin alam kasi malay nyo sarsuela lang to. Kasi tandaan ninyo, agawan ito agawan ng power ito Kung sino masusunod, kung yung kapulisan, yung korte. Kasi tandaan ninyo bailable yung sa court. Pero bakit ganito ang treatment? Ibig sabihin ng bailable, somehow, medyo mahina. Ibig sabihin hindi ganun kalakas yung kinaso sa court kasi kung bailable. Ngayon, eto namang sa immigration, pumapalag sila, sa kanila daw hindi bailable, and yet wala sa kanilang custody. Di ba? Tapos eto namang Senado, hindi natin alam if really seeking for the truth itong si Ontiveros kasi committee niya yan or seeking to pin down the Dutertes, 'di ba? Para maidiin lang itong mga Duterte sa kanyang political plan, 'di ba? Kasi alam nyo, wag tayong baka kasi mamaya ang focus lang natin si Tambaluslos lang ang lalaban dito kay BP Sara Duterte Tandaan natin, yung mga pink tae, yung mga pinklawan dyan, nagfo-form na naman sila, may papalakad-lakad na naman silang nalalaman, pasinisinihan pa silang nalalaman. Akala mo naman, interesado sa kanila yung mga mamayang Pilipinos. Wala nang interesado sa mga komunistang kakampi ninyo at kaalyado ninyo. Kayo na lang mga komunista yan. Pero wala. Itong mga pinklawan na ito po ay talaga mga supporter ng makakaliwa din At kayo mga pinklawan, makinig kayo mabuti. O may eksena pa kayo. Kasi posible lang din diversion Diversion ito, tapos eventually ang tumakbo din magkaroon ng kasunduan between Ontiveros and Leni Robredo. Sila ang tumakbong tandem. Di ba? Posible. Hindi natin alam.
Kasi maaaring si Tambaluslos, alam naman natin, talunan yun. Maganda nga kay Tambaluslos, isama niyang vice president yung silang dalawa ni Zaldi. Diba? Para malaman natin talaga kung ano ang pananaw ng taong bayan dito sa dalawang to. Malay mo, nakatuon tayo doon, tapos ang tatakbo pala ito si Ontiveros, di ba? Kasi ganyan ang diskarte nila eh. Pinababayaan nila magbanatan ng mga Duterte at sa mga Marcos. Tapos para sila ang malinis kuno, di ba? Kaya ngayon, ang motibo nila, kasi siguro, ako, ito lang tansya ko, naisip ko na sinasabi siguro ni Ontiveros, wala namang kwenta itong kandidato ni Marcos eh. Yung si PI, wala namang ano yun eh, si People's Initiative, wala namang kwenta eh. Ang importante dito ngayon ay maidiin natin ang Duterte dahil malakas. At the moment, ika nga, nagkakampihan tong kalaban. One motive, one goal, and that is to bring down the Duterte. After bringing down the Duterte, tayo na maglaban. Diba? I think, kung ikukumpara mo naman yun, kahit papaano, may laban nitong Pinklawan dito kay Tambaluslos. Kaya yan tandaan ninyo, kaya yung perspective na yan, huwag nyong kakalimutan. Baka mamaya iniisip lang natin lagi si Tamba. Yung mga Pinklawan na yan, tuso yung mga animal na yan. Ito si Ontiveros, di natin alam ang motibo niyan. Kaya nga pilit nilang idinidiin ang mga kandidato ni Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte. Pinalalaki yung issue ng Pogo, pinalalaki yung issue ni Mayor Guo, yung pagtakas ni Mayor Guo, lahat-lahat pinalalaki at gusto nilang ilagay sa mga Duterte, isisi sa mga Duterte kahit, isipin nyo kahit ang nagbibigay ng VIP dito kay Alice Guo ay ang gobyerno ni Marcos. Mantakin mo. Hindi kaya yun yung kapalit doon sa alok ni Mayor Guo? VIP treatment? Hindi natin alam. Kaya nga, kailangan tayo mapagmatsyag. Tayo ay talagang bantayan, ho. Si Ontiveros, alam natin ang galawan yan. Galawan yan talaga ng mga babaeng wala akong binanggit, wala akong sinabi. Naalala ko tuloy yung mga babaeng gustong mang-agaw ng asawa eh. Hindi kasi may mga kilala tayong ganyan, may mga babaeng gusto mang-agaw ng asawa, mga manipulative, mga gagawin ng lahat para ma-influensyahan niya yung asawa at sabihin, hiwalay mo na yung asawa mo, ha? Hiwalay mo na kasi ako mas masarap o kaya mas hindi ka iniintindi ng asawa mo, di ba? Ganyan diskarte. Di ba? Kaya dinidiin nila yung asawa. Hindi kaya wala ko sinasabi tungkol kay Ontiveros. Yung analogy lang na gano'n ang diskarte na naninira para pumunta sa kanya ang tao o pumunta ka sa kanya yung asawa. Yun yung analogy. Wala ko sinasabing gano'n siya. Ha? Bahala kayo. Gago! Basta ang sinasabi ko lang, baka gano'n ang style niya. Sisiraan niya na sisiraan ang mga Duterte, sisiraan si VP Sara Duterte para pag siya na ang tumakbo, mukha siya ang talagang malinis na malinis. Yeah? Maagaw niya ngayon. Yeah? Hindi natin alam. Kaya kung ako sa inyo, ilagay nyo na yung comment nyo dyan at i-share tong video na to. At kung pwede, mag-subscribe na rin po kayo para kumalat yung mga ganitong video. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat po. Ha? Yan ang Banateros, boses ng